Kuya, siya yung babae sa department store. Ibinili pa niya ng siopaw ang pulubi. Napakabuti ng puso niya. Siya yung nagbenta sa akin ng bigas. Ang babaeng iyon. Kilala mo siya? Oo, kilala ko. Hindi siya basta-basta. Kasamang Song. Pwede ba akong umupo? Hindi ko na itanong ang pangalan mo noong nakaraan. Lagi ko itong iniisip. Ako si Song Shuyan. Ako naman si Shen Yu. Kukuha ka ng exam sa kolehiyo sa susunod na taon. May mga review materials ako sa bahay. Ipapadala ko sa iyo. Huwag ka nang gumastos. Magkaibigan tayo. Huwag ka nang mahiya. Kaibigan. Magsulatan tayo mula ngayon. Sige. Kasamang Song. Malayo ang biyahe. Ihahatid na kita sa istasyon. Tara na. Maingat magmaneho ang kuya ko. Patay tayo dyan. Mukhang tinamaan na talaga siya ng pag-ibig. Salamat, Yuyo. Sa susunod, pupunta ako sa Lahua para bisitahin ka. Hoy, aalis na ba yung papuntang Lahua o hindi? Shuyan. Mag-iingat ka sa biyahe. Song Shuyan, huwag mong kalimutang sumulat sa akin. Kuya, huwag mo nang tignan, malayo na siya. Mag-isa siyang uuwi sa probinsya. Nag-aalala ako. Kung nag-aalala ka, sundan mo siya. Susundan ko siya. Pero ayaw ko siyang biglain. Nax. Marunong din palang mag-ingat si kuya. Ina. Buong araw akong nakatayo sa pabrika. Namamanas na ang mga binti ko. Hindi man lang naaawa sa akin si Jomu. Buntis ka ngayon. Siyempre hindi ka dapat magpakapagod. Ching Shan. Bakit hindi natin pabalaykan si Shuyan? Para palitan muna si Zhao Jiao sa trabaho ng ilang buwan. Kailangang mag-review ni Shuyan para sa exam. Hindi ba laging sinasabi ni ate, na siya ang nakapasa para sa trabahong iyon? E di hayaan siyang pumasok sa trabaho. Hindi ba't matutuwa pa siya? Hahatiin ko sa kanya ang sweldo ko. Hindi pa ba sapat iyon? Ayaw mong magtrabaho dahil napapagod ka. Pero ayaw mo namang mawalan ng sweldo. Pangalawang ate, ang galing mo talagang magkwenta. HMP, Song Yunfei. Ganyan ka ba makipag-usap sa ate mo? May mali ba sa sinabi ko? Ninakaw na nga ang trabaho ni panganay na ate. Kailangan pa ring bumalik para magtrabaho at magbigay ng pera sa kanya. Bakit hindi mo ako ipinagtanggol kanina? Tulungan ka saan? Napabalaykan si Shuyan para palitan ka sa trabaho. May utang na loob siya sa akin mula pa noon. Siya, may utang sa'yo. Ikaw ang pamunit ng exam permit niya. Ikaw ang kumuha ng trabaho niya. Pati ang kasal niya, inagaw mo. Sino ba talaga ang may utang kanino? Jomu. Hindi mo pa rin ba siya makalimutan? Dala ko ngayon ang anak mo. Pero siya pa rin ang iniisip mo. Pananagutan ko ang bata. Pero huwag mo na siyang guluhin ulit. Yan. Naging maayos ba ang pagpunta mo sa syudad? Maayos naman. May nakilala pa akong bagong kaibigan. Ate Shuyan. Ang galante naman ng bago mong kaibigan. Lalaki ba siya? Babae siya. Isang dalaga mula sa syudad. Kung ganoon, mayroon ba siyang kilalang mabuting lalaki sa paligid niya? Ilang taon ka pa lang ba? Araw-araw mo na lang iniisip na makapangasawa ng taga-syudad. Kapag nakapangasawa ako ng taga-syudad, magkakaroon ng city huko ang magiging anak ko. Sino ba ang may ayaw niyan? Sabi ng kuya ko, kung hindi ka magagalit, gusto ka raw niyang makita ulit.
Ate Shuyan, sino ang gustong makipagkita sa'yo? Iyon ba ang sundalong kuya? Bata ka pa, huwag kang magtanong ng kung ano-ano. Hindi na ako bata. Ate Shuyan, kung may kilala ka talagang sundalo, huwag mo akong kalimutan Hindi ako basta-basta nagre-rekomenda ng tao. Ayaw mo lang talaga akong tulungan. Panghabang buhay na desisyon ang pag-aasawa. Hindi ibig sabihin na kapag nagpakilala ako ng kahit sino, gaganda na agad ang buhay mo. Misyon sa pagkuha sa Shunan Bamboo Sea. Pumutol ng 200 puno ng nanbambo. 200. Ginagawa ba akong tagaputol ng kawayan nito? Nandito na rin naman ako. Putulin na natin. Mas mahirap ito kaysa sa pagkuha ng kabute. Para sa bahay na kawayan, titiisin ko ito. May mga kayamanan din pala sa kawayanan. Ipinapaalala nito sa akin, hindi pa tapos ang misyon. Sige, bukas na lang ulit. Mga insekto. Walang makakagapang sa akin ngayon. Itatanim ko ang mga ugat ng kawayan na ito. Baka sakaling tumubo rin ang kawayanan sa espasyo ko balang araw. Ahas. Giant panda. Iniligtas mo ako, kainin mo na. Ang cute mo naman. Kung hindi ka lang pambansang yaman, gusto talaga kitang alagaan sa espasyo ko. May bahay na ako. Mula ngayon, hindi ko na kailangang magtago sa damuhan para kumain. Susunod na lugar ng pagkuha, isla. Nakikita ko na talaga ang dagat. Hindi ko kayang pulutin lahat. Ang dami nito.
Pwedeng gawing sabaw ang kelp. Nakakagamot din ito ng goiter. Kukuha pa ako ng marami. Kailangan ko pang umakyat ng puno para rito. Sa susunod, ang espasyo ay magkakaroon na rin ng mga buko at saging. Hayaan mo na nga, hanggang dito na lang muna ngayon. Walang dagat. Paano ko sila aalagaan? Kung sana sa loob ng espasyo ay mayroong dagat, ang ganda sana. Kahit kasing laki lang ng palaisdaan, ayos na. May dagat na nga talaga. Puno ng mga kabibe. Ina, masyadong malala ang paglilihi ko. Hindi ko na talaga kayang pumasok sa trabaho. May kasintahan na siyang opisyal ng militar ngayon. Hindi na niya papansinin ang maliit na sahod na iyon. Mas mabuting hayaan mo na akong magpahinga. At siya na ang pumalit. Ang galing mo rin mag-isip ano. Ikaw ang nang-agaw ng trabaho. Tutal maganda naman ang buhay ng ate mo. Ano bang masama kung tulungan niya ang kapatid niya? Ang bagay na ito, huwag mo nang babanggitin pa. Kailangang mag-exam ni Shuyan para sa kolehiyo. At mag-aasawa rin siya. Hindi niyo siya kasambahay. Dati ang tagal mong tumitig sa relo. Bakit hindi mo pa rin binibili? Mukhang kawawa. Chin Ziyi. Ang baho pa rin ng bibig mo. Kuya Shenyu. Anong nagkataon? Kasamang Chin. Umayos ka nga, kasamang Song. Gusto mo bang tumingin ng relo? Sasamahan kita. Kung gusto mo, bibilhan kita ng isa. Kasamang Shen. Huwag ka nang gumastos. Hindi ito pag-aaksaya ng pera. Deserve mo yan. Kuya, sabi mo hindi mo siya nililigawan. Tanggapin mo na muna. Kung sa susunod, ay ayaw mo akong maging kasintahan, saka mo na lang ibalik sa akin. Kuya Shenyu. Galing siya sa probinsya. Kilala mo ba talaga siya? Kung sino ang gusto ko, hindi mo na kailangang pakialaman. Ang pamilya mo, baka isipin nilang mukha akong pera. Ako ang nagbigay nito sa iyo. Sinong maglalakas loob na husgahan ka? Tama. Kung malalaman lang ng ina ko, na sa wakas ay nanliligaw na si kuya, paniguradong tuwang-tuwa iyon. Kasamang Shen. Kukuha ako ng exam sa kolehiyo sa susunod na taon. Ayokong maabala ng pag-ibig sa ngayon. E di hihintayin kita. Sasamahan din kitang mag-exam. Batang kasama, mura lang ang cordyceps ngayon. Batang kasama, panregalo ba ang dami ng binili mo? Kailangan kasi ng mga nakatatanda sa pamilya. Mualang-galang na po, tumatanggap ba kayo ng dendrobium dito? Oo, pero depende sa kalidad. Kung maganda, mabebenta ito ng higit 10 piso kada kilo.
Ineng, maawa ka na. Pahingi naman ng makakain. Sa panahon ngayon, nagkalat ang mga pulubi sa tabi ng kalsada. Salamat po, ate. Ang mabubuting tao ay pinagpapala. Ang ganitong dalaga, hinding-hindi ko palalampasin. Yan, manlilibre ang kuya ko ngayon. Huwag na huwag kang magtitipid para sa kanya. Nakakahiya naman, masyadong magastos. Ang pagpayag mong pumunta, ay ikinagagalak ko. Miss, heto na po ang ating inihaw na pato. Ako na lang po. Gusto kitang alagaan. Shuyan, kumusta na ang pamilya mo ngayon? Ang madrasta at nakababata kong kapatid. Inagaw nila ang aking nobyo. Kinuha rin nila ang aking tahanan. Inagaw ng sarili mong kapatid ang nobyo mo. Siguro hindi talaga siya para sa akin. Kaya siya naaga. Mabuti na rin iyon. Hindi sa hindi ka mabuti. Sadyang hindi sila karapat-dapat. Sa susunod, madalas kang bumisita sa bahay namin. Pagkalipas ng ilang araw, bibisita rin ako sa Lahua. Walang masyadong magandang puntahan sa probinsya. Gusto ko sa probinsya. Bawal mong tanggihan ang isang kaibigan. Kasamang song. Pwede ba akong sumulat sa iyo? Ano naman ang isusulat mo? Isusulat kung gusto kitang makita. Ate yan, napakabuti sa iyo ng kaibigan mong taga-syudad. You. Tinuturing niya talaga akong tunay na kaibigan. Mayroon pa ba siyang mga kapatid na lalaki? Miley, huwag puro pag-aasawa ang iniisip mo. Ito na pala ang dahon ng ginseng. Kung gayon, nandito lang ang ginseng. $200. Tigre. Kung nasa modernong mundo lang ito, magkano kaya ang kikitain nito? Pwedeng itanim dito ang buto ng ginseng. Bakit may ahas na naman? Alam mong takot ako sa ahas. Ang espasyo ay lalo nang nagiging parang tunay na tahanan. Bundok Yuking. Parang bundok ng mga immortal pakinggan. Mas mahiwaga pa ang tsaang ito kaysa sa ginseng.
Hindi ito pwedeng ibenta ng basta-basta. Kailangang itago ito para makapagligtas ng buhay. Totoo nga ang paglilinis ng lason at pagpapaganda.